Hi everyone! This is Joanne Tusing, your sales consultant. Welcome back to my channel. Naghahanap ka ba ngayon ng mga second-hand na small SUV? Or tinatawag ring crossover? Kung ganon ay para sa'yo ang video na to. Sa mga gusto po malaman ang mga transaction tungkol dito ay pwede po mag-cash o kaya naman bank PO or in-house bank financing. Kaya naman kung interesado ka po sa isa sa mga unit dito ay pwede ka pong mag-enquire dyan sa nakikita mong contact number na nasa screen. At kung bago ka naman po sa aking channel at gusto mo yung mga ganitong klaseng video o kaya naman mga brand new cars full review, ay i-click mo na ang subscribe button na makikita mo dyan sa baba ng screen. I-click mo na rin po ang notification bell, then piliin nyo po yung all para naman ma-notify ka every time po na mag-upload ako ng bagong video. Ito ang 2019 Mitsubishi Xpander GLS Sport 4-speed automatic transmission. Ang Xpander GLS Sport ay may engine na 1.5-liter 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft. Ang maximum power nito ay 105 horsepower at mayroon po itong max torque na 141 Nm. Pagdating naman po sa fuel tank capacity, ito ay 45 liters at gasoline nito guys. Ang gulong naman po nito ay naka 16-inch two-tone alloy wheels na, kaya naman ang gandang tignan, very attractive, sporty look po. Isa pa po sa maganda dito sa Xpander GLS Sport ay mayroon po itong auto-fold side mirrors and ito pong pinto guys ay nag-auto lock once na umandar na po itong ating sasakyan at nakalimutan po nating i-lock. So ito guys, meron din tayo ditong cup and bottle holder. Ito yung handle pagka isasara natin yung pinto, and makikita nyo mayroon na rin po yung speaker dito. Then may speaker din dito sa harapan at dun sa second row. So ito naman yung seats, fabric yung material nito guys. So yan guys, may lagayan din tayo dito. Yan. Dito yan sa passenger side. Pwede natin lagay cellphone dito or other things na kasya dyan. Then, ito yung card sa RFID niya. And, buksan natin. Itong glove box. Malaki yung space dito, Yan. Marami tayong malalagay dyan. Ito yung aircon vents. May dalawa rin dito sa gitna at doon sa gilid. At ang maganda dito, talagang malamig dito sa loob ng Xpander guys, dahil mayroon din tong aircon vents dito, At dito rin. Dami in fairness So makikita natin yan mamaya pag nasa second row na tayo guys. Then ito, yung ating map light. So yan, open natin guys. So ito naman yung ating sun visor. Dito mayroon tayong salamin, So yan, may cover din yung salamin, So maganda. Then pagdating naman sa driver, side, mayroon tayong ticket holder. So yung salamin nandito lang sa passenger side. Manual naman po itong ating rear view mirror guys, So pagdating naman sa center console, ayan guys, Ito, buksan natin. Yan. So malaki rin at malalim, in fairness, Malalim siya. So pwede tayong maglagay din dito ng mga tissue or USB charger. Then ito, may saksakan po yan. Okay? Ayan, may 12 volt socket dyan. Then, may 2 cup holder dito, sa gitna. And, ito naman yung handbrake natin. Then, guys, ayan. So, may cover to, Ayan, pwede natin ditong ilagay yung cellphone natin or coins, pwedeng-pwede. Okay, may cover naman yan. Then, ayan, may USB. Pwede tayong mag-charge. At, ilagay natin yung cellphone dito, Ayan, dalawa. Pwede. May papatungan tayo at mayroon niyang 12 volt socket din. Okay?
Then pagdating dito sa side, no, side po ito ng driver, guys. Ayan, may lagayan din dito. So ang daming lagayan dito sa harapan, no, guys. At kahit dito sa passenger din pala, meron din, no, sa gilid. Okay, then pagdating naman sa steering wheel, guys. Ang ganda ng steering wheel at may pa-accent pa siya na ganito, no? Naka-piano black accent na with silver accent. Ito guys, naka-push start stop button. Ayan, naka-tilt and telescopic ang ating steering column, guys. Ito naman po yung control para sa instrument cluster at dito naman po sa kabila. Ito po buttons para sa cruise control. Ito naman po para sa increase and decrease 4 kilometers per hour. At ito naman po yung ating cancellation. Then pagdating sa side mirror, guys, ayan. Ayan yung control natin. Left tsaka right, and then yung power folding. Okay, then ayun yung sa adjustment. Then ito naman po yung ating traction control. Yes. Okay. Power lock ng ating door. And ayun naman yung switch para po sa ating windows lock. And ito yung ating switch para sa power windows. Then dito naman po sa driver seat, naka-manual adjust po ito. Ganon din po dito sa ating passenger seat, guys. Check naman po natin itong second row. Komportable naman dahil malawak ang space. Andito guys, may speaker din magkabilaan yung door. And bottle and cup holders. Armrest at may switch po tayo dito sa ating windows kasi naka-power windows yan. Ito yung indoor handle natin. At ang maganda dito, no, malamig talaga dito sa ating expander dahil mayroon po yung aircon vents at 4 yan, guys. Hanggang third row seat yan. Ito yung control para kung gaano kalakas yung pinaka-fan. Okay? Ng aircon. At ito po, no, mayroon siyang map pockets. Dito yan sa likod ng driver at ng passenger seat. So yan, may ilaw tayo dito para sa second and third row. May seatbelt din tayo dito na nakalagay. Para naman po ito, dito yan guys, no, para sa gitna. Sa nakaupo sa gitna. May child seat isofix anchor points din para sa safety po ng mga bata. Guys, dito sa second row ay mayroon din po tayong center armrest. Ayan. Fold yan. So yan, mayroon na tayong center armrest kung dalawa lang yung nakaupo dito at gusto natin may sandalan yung ating arms. Then para naman ibalik, no? Ayan. Iganyan lang natin, guys. Ayan, pwede lang umupo dito 3 or pwede nga 4 basta medyo maliliit lang ng konti, no? Pero kung medyo malalaki na talaga, mga 3 yan. Okay? Para naman po pumasok sa third row, guys. Napakadaling pumasok sa third row seat dahil naka-tumble and fold naman yung seats natin sa second row. At yan po yung space, no, kapag ka nakaupo tayo dyan, guys. So, ayan yung headroom. And pagdating naman ito ay kung may nakaupo naman dito sa second row, ayan yung space niya. Actually, pag inangat natin, medyo na dyan. May space pa rin ba? So yan, may space pa rin, in fairness, no? Kahit maluwag dito, may space pa rin doon. Kaya pa rin. 1 inch pa. Pero guys, pwede pa naman nating i-adjust to dito sa harapan. Etong hawakan po natin sa baba, angat lang natin, then hila po. So yan. Ayan yung space kapag sinagad natin. At dito naman sa third row seat, ayan yung space niya. So malawak din talaga kapag ka nakasagad yung seats natin dito sa second row, guys. Okay? So yan. Then ito pa yung space sa headroom. Paglabas naman po ay ganito, guys. Yan, fold natin. Yan. Ganyan po paglalabas. Okay? So, balik natin. Yan. So, ganyan na siya, guys. Nakadagdag rin sa pagka-sporty look itong shark fin antenna. Mas madali ring makita itong ating sasakyan ng mga nasa likod natin dahil bukod sa unique design ng taillights nito, ay mayroon din po itong rear fog lights. Guys, ito may camera tayo dito. So, medyo madali rin talaga mag-park dahil makikita natin yung likod kung may nakaharang. Yan. Then, to open naman, no, yung ating tailgate. Okay, press natin doon.
So, yan siya guys. So, pwedeng ito lang yung naka-fold or pwedeng dalawa yan. To fold naman ito ay angat lang natin yon, tapos yan. Baba lang natin yan, no? So, ganyan siya. And dito guys, nasa gilid, may lagayan ng basic tools. Dito yung, yung jack. Okay? So, yan dyan guys, no? Then, ito naman, open natin to. Dito. Yan. So, may mga lagayan tayo dito. Pwede tools. Yan. Lagayan ng tools, guys. Pwede rin dito, no? May lagayan din tayo. Kung namalengke sila, pwede dito yung ibang mga gamit. Naka-segregate, yes, no? Yung ating... Kung may basa rin, dito yung pinakamagandang lagayan. Yan. Dito yung sa gulong. Kung magsiswimming, diba? Tapos may mga basa kayong dala, pwede nyo ilagay dito. Napakagandang lagayan yan. No? Ito yung lock ng tools. Lagayan ng tools. So, yan yung lock ng tools. Ganyan siya, guys. No? And ito po, no? Dito natin yung open. Yan. Pagka ibababa na natin, no? Or kukuhain na natin yung spare tire. So, yan guys, yung spare tire. So, yan guys, no? Dito sa third row seat, mayroon po yung lagayan dyan at cup holder. Pwede mo dito banda ilagay yung cellphone, tapos doon naman yung ating drinks. Kabilaan yan mayroon guys. Naka side skirt na po yan. So, yan yung maganda dito sa ating Xpander GLS Sport. And naka-chrome na po yung ating mga door handle, guys. Yan. Even yung ating side mirrors. Based naman po sa mga client feedback, ang fuel consumption average po nito sa city drive ay 9 kilometers per liter. Pagdating naman po sa highway, ito ay 11.5 kilometers per liter. Ang second hand po na 2019 Mitsubishi Xpander GLS Sport 4-speed automatic transmission ay nagkakahalaga ngayon ng 799,000 pesos. At ang maganda pa dito guys, ay ito ay negotiable pa po upon viewing. Ito naman ang 2023 Toyota Avanza e-CVT at ang price nito ay 888,000. Negotiable rin po ito upon viewing guys. Kung gusto niyo naman po mapanood yung buong walk around na ginawa ko dito sa 2023 Toyota Avanza e, mapapanood nyo po yan, i-click nyo tong link na nakikita nyo po dyan sa screen. At kung hanap mo naman ay Suzuki, ay mayroon din po tayo ditong 2023 Suzuki Ertiga GL Automatic Transmission. Sa ngayon, ito po ay nagkakahalagang 878,000 at ang maganda pa po dito ay negotiable pa po yan upon viewing. Kung gusto niyo naman po mapanood ang full video ng walk around na ginawa ko rito, ay click nyo lang po yung link na yan at dediretso na kayo sa video na yan. So yan guys, hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, ay paki-like and share na lang rin po. Then, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button dyan para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Again guys, this is Joanne Tusing, your sales consultant. Thank you for watching. Bye for now and see you again on my next vlog. God bless everyone.